Well, unang-una, no, lilinawin ko sa PIDEA, hindi naman watchlist yung sinabi ni Presidente. Ewan ko kung sinabi niya talagang watchlist. No? Ang sabi lang niya, may impormasyon na nanggaling sa PIDEA. Pero hindi tingin ko nabanggit na watchlist. Tatapating kita, Jade, no? May nakita akong papel na galing sa PIDEA na pinangalanan nga si Presidente at isang artista na hindi na naman sikat ngayon, no? As yun na nga, no, mga gumagamit ng droga. Pero binaliwala ko lang yun kasi kung di ako nagkakamali, 2012 pa yung petsa. At sabi ko, kung totoo naman yan, eh, siguro sa dating buhay ng presidente. No? Ang tingin ko naman, alam ng administrasyon, alam ni PBBM na kung gusto niyang pahupain itong sitwasyon sa panig ng Marcos at ng Duterte, kinakailangan isa sa gagawin nila ay magpalit ng speaker. Dahil itong speaker na ito talagang naging dahilan para tayo maging watak-watak. Whether or not iniindulso ng presidente ang mga balakin nitong si Mr. Speaker. Ang sa tingin ko marami hindi nakatulog, no, dahil dun sa rally dito na ginawa sa Davao. Napaka-explosive ng sinabi ni Presidente. Bagamat nagsalita siya na meron dati nung panahon ng kampanya na kandidato na gumagamit na pinagbabawal na droga, pinangalanan na niya yung kandidatong yon na ngayon ay si Presidente PBBM. No? 3 beses niya sinabi yan. At ang sinabi nga niya nung siya ay mayor pa ay nagkaroon na ng impormasyon ng PIDEA sa kanya na gumagamit ng droga itong ating Presidente. No? At inulit niya na drug addict ang ating Presidente. Ito po yung kauna-unahang pagkakataon na naging specific si Presidente kung sino yung sinasabi niya na gumagamit ng pinagbabawal na droga na tunay na nakakabahala. No? Bagamat ang sabi ni Presidente, yung mayor pa siya, nakakuha siya ng ganyang impormasyon, ang mga iba pang mga binitawan niyang salita ay drug addict daw ang Presidente. Na ibig sabihin, niniwala siya na hanggang ngayon ay gumagamit ang Presidente. Siyempre nakakabahala po yan dahil kung totoo ang paratang ng ating Presidente, yan po isang impeachable offense. No? Dahil ang Presidente ay dapat nagpapatupad ng batas, pero kung talagang totoo yung sinasabi niya na gumagamit siya ng pinagbabawal na droga, na paglabag sa batas, yan po nga po yung tatawaging betrayal of public trust. At siyempre, sinabi rin ng Presidente na yung initiative para baguhin ang ating saligang batas sa pamamagitan ng pamimili ng boto ay ang tunay na layunin para magtagal sa pwesto ang mga Marcos gaya na nangyari nung nakalipas sa ating kasaysayan. No? Pero nagbabala rin ng Presidente kung magpapatuloy sila dito sa ganitong mga pamamaraan, baka mangyari rin sa kanya yung nangyari sa kanyang ama na napilitan na umalis sa pwesto. No? So, yan po ay maanghang na salita, mambibigat na salita, at siguro po ngayon ay marami na nagsasabi, oops, meron na talagang deklaradong giyera, no, sa panig ng Duterte at ng mga Marcoses. No? Pero ako naman, ilalagay ko lang po sa konteksto to. Hindi po to nangyari overnight. Sa tingin ko, ang naging dahilan kung bakit nagdesisyon na si Presidente Duterte na tuluyan ng makipaghiwalay sa mga Marcoses, yung bagamat 7 buwan nakakalipas, paulit-ulit na sinasabi ni President Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan sa ICC, out of the blues, biglang nagsalita itong si Justice Secretary Remulla at ang sinabi ay makikipagtulungan na sila. At nung tinanong bakit nagbago ang posisyon ng DOJ, ang sabi niya dahil nga doon sa resolusyon na ipinasa ng Kamara de Representante. No? So tingin ko po yun yung what broke the camel's back dahil hindi naman papayag si Presidente, nakakalad ka rin siya papunta ng Hague. No? And I think that was a point of no return, bagamat kailan lang nagsalita na ang Presidente kasi nga kinontra ng kanyang kalihim ng Katarungan, Departamento ng Katarungan, na alam nating napakalapit at fraternity brother ni Mr. Specker, naniniwala siya na ganyan pa rin ang patutunguhan at makikipagtulungan pa rin ang ating gobyerno sa ICC para siya dakipin at dalhin sa The Hague. So sa tingin ko, yan po yung mga susi para maintindihan ang mga pangyayari. Kung hindi naman po talaga sa tingin ni Presidente Duterte, walang banta sa kanyang
kalayaan, siguro naman po patuloy siyang mananahimik dahil nga naroon kasama ni PBBM sa administrasyon si Inday Sara Duterte. Pero dahil kumbinsido siya na talagang meron ng banta sa kanyang kalayaan, ito na po, nagsalita na siya ng tunay niyang damdamin. At kaugnay pa rin dito sa sinabi ni dating Pangulong Duterte, attorney, sa pagkakasama ni PBBM dito sa drug list noong panahon na alkalde pa ito. Ang PDEA ay naglabas po ng pahayag at itinanggit po itong mga paratang, no, ng dating Pangulo. Bilang alam ko, si dating Pangulong Duterte talagang abogado na sa matagal na panahon at talagang bihasa, no? Sabi pa nga nila, politically genius din. Meron bang sapat na katibayan? No? Yan, kasi marami din nagtatanong dito sa ating mga kababayan, attorney, yung sinatawag nila lang pulburon video. Meron bang hawak na ganoon ang dating Pangulo? Tinanong ko siya dyan. At ang sabi niya, binibigyan siya ng kopya, hindi niya tinanggap. Kasi ayaw niya. Ayaw niya na makitungo sa ibang tao na sa ganyang pamamaraan. No? Hindi niya alam kung saan galing yung video niya. Ang sabi niya, hindi niya tinanggap. Bagamat ang sabi niya, naniniwala siya na hawak ng militar yung video na yan. At kumpirmadong na nandoon nga yung dating Pangulo. Yan po naging basehan niya dito sa kanyang mga pahayag kagabi. Hindi po. Ang basehan niya ay yung report sa kanya ng PIDEA nung siya ay mayor pa. Hindi po yan sa video. Dahil hindi niya tinanggap ang video, hindi niya napanood ang video. Ayan. So paano yan, attorney? Anong mangyayari ngayon? Sabi din ng mga kababayan natin, umpisa na ba ito ng pagkakawatak-watak ng unit team? Well, ang aking posisyon naman dyan, ang nakaupo sa pwesto ay ang mga Marcoses, no? So, sila ang may hawak na kapangyarihan. O pwede namang mabaliwala ang mga sinasabi ni Presidente Duterte, pero pwede namang maseryoso. Pero kung ako ang nasa kampo ng mga Marcoses, ako'y uupo at ako'y makikipag-usap kay Presidente Duterte kung paano maayos itong gusot sa kanilang relasyon. Nananahimik naman po ang Presidente Duterte, no, bago nagsalita si Justice Secretary Guevara out of the blues na makipagtulungan sa ICC, at nakita naman natin kung anong ginawa rin ng Kamara Representante at ng NTC sa kaso ng SMNI, na bagamat walang bisa yung resolusyon na ipinasa ng Kamara, sinunod din ng National Telecommunications Commission na siyang model ng mga gawain ni Mr. Speaker at ng kanyang mga kaalyado sa Kamara de Representante. Magre-resolution sila bilang patunay ng sense of the House at pinapatupad naman ng executive branch of government. Now, ang nakakatakot kasi dito, tatapatan na tayo, kung totoo ang sinasabi ni Presidente na hanggang ngayon ay drug addict itong si Presidente Marcos, at sa tingin ko naman, wala pang sapat na katibayan para tayo mag-conclude ng ganyan. Pero kung totoo lang, yan po ay, kumbaga, magpapaliwanag kung bakit napakatapang ni Mr. Speaker na suwayin ang mga deklarasyon ng ating Presidente. Kasi kung totoo pala yan na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na droga, totoo na iba ang may hawak ng kapangyarihan sa ating bayan, no? So, ang aking pananaw dyan, that would explain many things na hindi natin maintindihan na kung bakit siya ang presidente, hindi nasusunod ang gusto niya, no? Dahil parang merong iba talaga nagpapatakbo ng gobyerno. Kaya sana, hindi nga po totoo yan. At ako'y nagdadasal, sana po mapasinungalingan ni Presidente BBM ang mga parata nga ni dating Presidente Duterte. Ang pulso ng ating mga kababayan, attorney, nagsasabi na dapat magpa-drug test, live drug test daw si Pangulong Bongbong Marcos, at alam natin hindi lang basta drug test sa pamamagitan ng sa dugo daw at saka sa ano pa yung proseso na yan, dapat dun sa buhok daw ite-test. Tama ba? Ano bang mga proseso na nalalaman po ninyo? Well, nung minsan sinabi ko na rin yan, no, na ayaw po na tinatawag nga na drug ating presidente, at ang tanging paraan para mapasinungalingan yan ay sa pamamagitan ng siyensya. So sa akin, gamitin sana ng siyensya para once and for all, mabauna itong isyong ito, no, at mapatunayan na hindi talaga siya drug addict, na gaya nga na sinabi ngayon ng ating presidente, dating presidenteng Duterte.
Sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, attorney, tila sinasabi niya na parang napuno na siya. Quote ko lang siya, no? Sabihin ko lang dito. Sabi niya, itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into constituent body and propose constitution. Alin man dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito ako, Mr. President, Ma'am Liza Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi na masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko itong panahon na ito talagang iniiwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban sa mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghihingi ng tawad, kagagawan mo yan. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world finds you. At yun nga, binanggit nga niya yung tungkol sa paggamit ng illegal na droga. Nakikita mo ba yung konteksto nitong pahayag ng dating Pangulo Attorney na sinasabi niya, hindi niyo ako kalaban. Hindi rin natin siya narinig na bumanat ng kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama ba, Attorney? Tama po, no? Hindi naman talaga siya bumabanat laban kay PBBM until now. At ang dahilan nga dahil sa ayaw at sa gusto niya, nagdesisyon ng kanyang anak na maging katambal itong si PBBM ng huling eleksyon. No? At tinanggap naman niya yan, bagamat mahirap siguro sa kanyang pagkatao na tanggapin yan. No? Pero habang sila magkatambal, hindi naman po pwede na bibirahin niya yung katambal ng sarili niyang anak. Pero ang tingin nga niya, itong pirmang ito, isang pamamaraan para manatili sa pwesto mga Marcos, gaya na nangyari dun sa ating kasaysayan, kung saan nanatili ng 18 taon ng kanyang ama, no, si Ferdinand Sr. No? At ang ordinaryong mamamayan naman, nakikita na posibleng mangyari muli ito dahil sa pagdating sa charter change, isa sa talagang pinaghihinalaan na babaguhin nila kung tanging Kamara lang ang magdedesisyon kung ano yung isusumiti sa taong bayan para sa kanilang approval, ay yung pag-lift ng term limits. No? So, alam naman natin na talagang maraming mga politiko rin na nais ma-lift ang term limits, pero ang sabi ni Presidente, siya bilang isang naging dating Presidente, talaga namang dapat na may limitasyon yan dahil kinakailangan naman pagbigyan ng iba na mamuno. No? So, kumbaga, napuno na ang salot. No? Dalawang bagay yan, bagamat hindi nabanggit ng Presidente. No? Yung binigkas sa salita ni Justice Secretary Remulla na makipagtulungan sa ICC at itong bribery initiative na nung una ay tinanggi ng Presidente na meron siyang kinalaman, pero ang super ate ng Presidente mismo ang nagkumpirma. Kailan lamang na alam ng Presidente yan at sinususugan ng Presidente yan. No? At kaya nga nagdasal ang super ate to the President na sana protektahan ng Presidente sa mga demonyo na nakapaligid sa kanya sa Malacanang. No? At yun nga po ang konteksto, kung totoong drug addict siya, talagang mananaig yung mga kagustuhan ng mga demonyo na nakapaligid sa kanya dyan sa Malacanang. Dito naman sa pinabanggit mo nga itong People's Initiative, i-quote ko lang din ulit siya. Sabi niya dito, ngayon ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng Constitution sa Kongreso, sa lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ng konstitusyon kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Bakit pumasok sa utak nyo yung People's Initiative? Anong nakain nyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive. Okay. Wala na ngang problema, araw-araw nagkikita tayo papuntang Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko, okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? Yung People's Initiative manggagaling sa tao. Dapat niyan manggagaling sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad at sa probinsya at sa national office. Ang nangyayari daw ngayon, mga congressman. Kaya nga, nasabi pa nga niya dito, sabihin ko sa military, sirhan nyo na ang Kongreso. Well, ang punto de vista ni Presidente, ang People's Initiative dapat manggaling sa taong bayan. Pero malinaw naman tingin ko, bagamat tinatanggi ng Mr. Speaker na galing sa kanila yan, na kongresista ang namumuno rito. No? Dahil nga si super ate to the President ay nagpakita na ng dokumento na nanggaling mismo sa tanggapan ni Mr. Speaker
na sila ang nagmamando sa mga congressman na mangalap ng pirma, kumuha ng abogado at isumiti na dyan sa COMELEC. No? At impormasyon din galing kay Super Ate to the President na namigay ng 20 million kada distrito para nga mangalap ng pirma, at ito sigurong ginagamit doon sa 100 pesos kada pirma, bagamat ang mga balitang nakakaalap ko ngayon sa mga mayor ay tumaas na to 2,000 pesos ang kada pirma. No? Napakalaking halaga na. So, siyempre, yan ay kinundi na ng Presidente kasi hindi naman po pwedeng tawaging People's Initiative yan kung politiko ang nasa likod ng pagkakalap ng mga pirma. No? At siyempre, ang tingin niya, ito ay binababoy yung konsepto ng people power na pinasok na lang natin sa saligang batas na taong bayan mismo ang po pwedeng mag-propose ng mga pag-amenda sa ating saligang batas o di naman kaya magpasa ng mga batas. No? So, yan po yung punto de vista ni Presidente. No? Hindi dapat mag-charter change na ngayon dahil miski siya nung minsan nagnais na magpalit ng sistema ng gobyerno, gumawa pa siya ng Constitutional Commission na pinamunuan ni Chief Justice Puno, pero nung naramdaman niya na ayaw ng taong bayan at mukhang hindi yun ang solusyon sa problema, he let go of the idea. No? Ngayon naman, malinaw naman po na talaga ang prioridad ng ating mga taong bayan, unang-una ay yung walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin, yung pagkakaroon ng mas maraming trabaho at pagtataas ng mga sweldo. So sa panahon ngayon, yun dapat ang tutukan ng atensyon ng ating buong gobyerno, hindi lang ng ating Kongreso. At kumbinsido rin ang Pangulo na talagang, sabi pa nga niya dito, nagsayang-sayang ng pera, binabayaran para sa People's Initiative. Ang sabi pa nga niya dito, galing ba sa puso ng tao yung pinapipirmahan niya? Hindi. At sabi niya dito, what do you expect the national government, particularly ang Malacanang, anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar, you never educated Filipino people, you want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want to the country. Yan ang totoo. Para walang alam ang taong bayan. Kasi nga, sabi mo nga kanina, nag-organisa talaga ng grupo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte para ipaliwanag sa taong bayan ano yung nais na pagbabago doon sa saligang batas. At sabi mo nga, na naramdaman ng Pangulo na hindi sang-ayon o parang hindi kinakagat ng taong bayan pa yun. Kaya itinigil. Dito, wala talagang nangyayaring pagpapaliwanag at attorney. Yun ang banggit din ng ating dating Pangulo. Tama po yan. At ang sabi nga niya, iniistapa ang taong bayan. Kasi nga karamihan ng mga pumipirma, nagpumirma dahil sabi kapalit yan ng ayuda, yan ay para sa registration sa COMELEC, saligang batas. Napaka-importante kasi nung ating saligang batas, yan talaga yung sabi niya, bahay ng ating lipunan. No? Yan yung kumbaga kaluluwa natin. At kinakailangan kung babaguhin yan, mayroong sapat na kaalaman ng taong bayan kung anong dapat baguhin at bakit, paano ito makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay na hindi po naganap talaga dito. At sa tingin ko, doon sa bilis ng pagkalap nila ng pirma, yan ay patunay na rin na talagang walang diskusyon nangyari, walang information dissemination kung anong dapat baguhin at kung bakit. Talagang pumirma lang marami dahil sino naman kaya ay binayaran ng pirma. And sabi pa niya dito, itong ang isa sa mga kanyang pinupunto, patungkol dito sa People's Initiative, pagbabago ng konstitusyon dahil nais ng nasa kasalukuyang administrasyon na pahabain yung kanilang termino. Nabanggit niya, ang election is a cleansing process, gumagalaw, yan, huwag mong pigilan. Ngayon kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo kasi pahabain mo ang termino, gusto mo. Sabi ko nga sa'yo, Mr. President, kaibigan kita, pag pinilit mo ito, lalabas ka sa Malacanang kagaya ng panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilang nandyan ang military pati pulis, makinig kayo, pag-aralan ninyo kung ano yang pinapakain nila sa taong bayan at pag nakita ninyo kung anong mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ano bang sinasabi sa konstitusyon, attorney, patungkol sa kapangyarihan ng militar? Parang malinaw ata doon na protektahan ang taong bayan. Well, tama po kayo, no? Dahil ang naging karanasan natin noong 1986, yan naman po talaga ay pag-aalsa ng militar. No? Yung pagbibitiw nila sa liderato ni dating
Chief of Staff Fidel Ramos at Defense Secretary Juan Ponce Enrile, no, sa gobyerno ng mga Marcoses, no, dahil naniniwala sila na hindi na siya gobyerno para sa taong bayan, no. At dahil dito, nung binuo natin ang 1987 Constitution, minabuti nila na lagyan ng provision dyan na ang ating hukbong sandatahan ay protector ng taong bayan, gaya ng ginawa nila noong 1986, na kung sa tingin nila talagang hindi na namumuno para sa taong bayan ang liderato, mapanig sila sa taong bayan. Kaya naman natin yan na ginugunita dahil ito ay isang bloodless revolution, no? Dahil ang taong bayan ang nagbigay proteksyon doon sa mga miyembro ng hukbong sandatahan na nagdesisyon na protektahan ang taong bayan, no? So yan po ay nakasaad sa ating saligang batas. At kanina nga, no, tinanong ako nung isang istasyon, no, si 2x2 kung meron na labag na batas doon sa mga binigkas ni Presidente. Ang sabi ko, wala naman siyang sinabi kung hindi pinaalalahanan niya ang militar sa kanilang katungkulan bilang protektor ng taong bayan na magmasid, no? At kung talagang ipagtutuloy itong plano na talagang i-extend na naman ang termino ng Marcos Part 2, talagang gawin ang kanilang katungkulan, no? So wala naman siya paghihimok na gumawa ng illegal na bagay ang hukbong sandatahan, kung hindi, sinabi lang niya, hinimok niya ang hukbong sandatahan na gawin ang kanilang responsibilidad sang-ayon na rin sa ating saligang batas. Nakausap mo ba si super ate ng Pangulo after nitong pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi alam ko, nasa almost same venue kayo, no? Ni Senadora Amy Marcos patungkol dyan. Siya din ba ay nasyak sa mga pahayag ng dating Pangulong Duterte? Sa totoo po, wala na akong nakausap kasi medyo tuloy ako matapos yung affair, no? Kaya mismo, hindi ko akalaing mababanggit yung mga salitang nabanggit ng ating presidente. Pero nung ako'y nagtatalumpati, no, I decided to cut short yung aking sinasabi kasi nagbigay nga sila sa akin ng note na batiin ko daw ang kakarating lang na si Super Ate to the President, Amy Marcos. Kaya naman minadali ko na yung aking talumpati. Pero nagdesisyon si Super Ate to the President, siguro tapos na ang kanyang pagdarasal doon sa JIL, na hindi na rin magsalita. Pero pinaalam niya na naroroon siya at nakikiisa siya, no? Nasa tingin ko ay napakalakas na mensahe din, no? Yung kanyang pagkakaisa doon sa mga nagtipon-tipon dito sa Davao, no? Naroon din ang ating VP, no? Pero ang VP bumati lang simula ng programa at umalis na, no? So I guess ang masasabi natin dyan is ang VP naman ay nag-desisyon na siya ay mananatili sa gitna, no, ng administrasyon ng kanyang pamilya dahil naroroon din siya doon sa rally sa Luneta, no. Bago siya nagtungo ng Davao, siya ay pumunta ron, umakit sa entablado doon sa Luneta, nagtalumpati kasama ang mga taga-DepEd at lumipad para sa dito nga sa pagpupulong sa Davao dahil ang intindi naman niya, ito isang prayer rally talaga, prayer vigil, laban dito sa pinaplanong bribery initiative na tama naman na magkaroon din ng paninindigan ang Vice Presidente. At ang lahat ng Pilipino, dapat magkaroon na ng paninindigan. Papayag ba kayo sa ganitong pamamaraan na pag-amenda ng konstitusyon na dinadala sa pera at dinadala sa panlilinlang? Dito naman sa mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, unang nagbigay ng talumpati doon sa prayer rally ay si First District Congressman Pulong Duterte. Di ko lang alam kung naintindihan mo ba lahat ng mga pahayag niya kasi may halong Bisaya doon. Kung saan galit na galit siya. Oo, galit na galit siya. Sabi pa nga niya, nasa tagal daw niya din sa Kongreso din. At ngayon, first time lang daw niya na natatakot yung mga congressman sa existing na speaker natin. Ano ba ang masasabi mo rito? Ano ba role talaga ng speaker at dapat ba siyang katakutan ng mga congressman? Well, ako'y galing din dyan eh. At paulit-ulit kong sinasabi na yung maikling panahon na ako'y naging kongresista, yan yung aking mga happy days. Dahil talaga namang para kang bumalik sa high school, no? Pag ikaw'y pumasok sa kongreso dahil napakabuti ng samahan. Pero napakarami ko na rin mga kaibigan doon, mga BFF, na nagrereklamo, na tinatrato sila na parang mga bata, no? Samantalang sila naman at kanilang mga esposo na mga mayor din sa kanilang distrito, no, ang may hawak na kanilang distrito at hindi nila maintindihan
bakit sila tinuturing ng ganito ngayon. Alam mo, ilan sa akin na nalaman din sa aking mga dating mga kasama sa Kongreso, sa kauna-unahang pagkakataon, nagbabayad daw sila para sa proyekto. At ang bayad nila ay napupunta rin sa kapwa congressman. No? So, never daw ito nangyari sa Kongreso. So, malalaman natin talaga na bagamat tahimik dyan sa Kongreso, unti-unti na nagreklamo mga kongresista. At sa tingin ko, hindi lang sila naging maingay ng mga panahon na yon dahil panahon nga ng budget season yon. No? At nakasalalay sa kanilang kooperasyon yung kanilang mga budget. Pero ngayon napasa na ang budget, asahan natin na mas marami pang magsasalita sa kanila. No? Lalong-lalo na tungkol dito sa bribery initiative. Ang balita ko, yung ilang hindi sumasang-ayon sa mga pulisiya ni Mr. Speaker ay hindi na po naging miyembro ng Lakas at pumasok sila ng PFP, pero parang wala rin nangyari, no? Kasi mukhang nagkakaisa talaga ang ating PBBM at ang Mr. Speaker sa charter change, no? So, tignan natin din kung ano mangyayari dyan dahil hindi naman tau-tauhan ng mga kongresista. Sanaya na sila ang big boss ng kanilang mga distrito at hindi sila sanay na talagang dinidiktahan ng liderato ng Kamara de Representante. Pagkamat sa ngayon, wala tayong nakikitang viable na kapalit ni Speaker kasi ang impormasyon ko naman galing sa kampo ng mga Marcoses ay hindi katanggap-tanggap ni PBBM ang Gloria Macapagal-Arroyo dahil kumpirmado nila di umano na talagang nagtangka na mag-file ng impeachment complaint si PGMA dahil nga doon sa sugar importation order ng ating presidente, no? At kumpirmado daw nila di umano ulitin ko di umano na positibo rin ang partisipasyon ng dating PGMA sa mga destabilization plot, no? So, ang tingin ko naman, alam ng administrasyon, alam ni PBBM na kung gusto niyang pahupain itong sitwasyon sa panig ng Marcos at ng Duterte, kinakailangan isa sa gagawin nila ay magpalit ng speaker. Dahil itong speaker neto talagang naging dahilan para tayo maging watak-watak, whether or not iniindurso ng presidente ang mga balakin nitong si Mr. Speaker. So, ang tingin ko, tinitignan na nila kung sino yung posibilidad dahil hindi naman ata magdidesisyon si PBBM ng all-out war laban sa Duterte. That would be suicide for his administration. That will not do him any good. No? Kung talagang frontal confrontation na yan. Baka magkaroon pa ng civil war. Dahil alam naman natin na meron pa rin talagang naniniwala sa ating hukbong sanggatahan kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya lang naman ang nakapagdoble ng sahod ng ating mga kasundaluhan at binigyan niya talaga ng importansya ang papel ng ating kapulisan at ating kasundaluhan. So, ito naman, hindi naman sila papayag na we will go the route of Thailand or yung mga Latin American countries na nagpapatayan ang isang hukbong sandatahan, no? At tingin ko, gagawa naman ng mga hakbang yan para mapa-cool off, kumbaga, itong tensyon na mapahupa itong tensyon na namamagitan na sa panig ng Marcoses at Marcos. Attorney, bago lang. Ito po'y malinaw, sasabihin ko. Gaya ni VP Inday Sara Duterte, medyo sinuway talaga namin yung kagustuhan ni Presidente na wag sumapi dyan sa mga Marcos at makipag-alyansa. Pero dahil kinilala ko na si VP Sara na siyang aking leader, binigay ko ang tiwala ko sa kanya at nung siya nagdesisyon na makipag-aliado sa mga Marcos, siyempre hindi ko iniwan yung aking leader. No? Pero naniniwala ako na habang hindi nagbibigkas na maanghang na mga salita ang VP Sara, pwede pa rin mamagitan si VP Sara sa panig ng kanyang ama at sa panig ng ating presidente. At sana makinig lang ang parehong puwersa na kinakailangan ibalik ang pagkakaisa, no? Kesa tayo magkawatak-watak. Bago lang tayo mag-break dahil napakarami ng ating katanungan sa iyo, attorney, sa mga ganap dyan sa Davao City. Nabanggit din dahil nga malinaw na itong pagsalungat ni Congressman Pulong Duterte, may nabinanggit niya si Speaker at itong yung isang party list na babae na talagang may banat din siya, no? Pero dito muna, nabanggit niya na dahil daw sa kanyang ginawa, posible na naman at mabilis lang daw, kagaya ng nangyari kay Congressman Arnie Teves na ipa-ethics. Posible ba yan na pati siya, dahil dito nga sa kanyang pagsasalungat ay matanggal din sa pwesto na siya ay hinalal ng taong bayan dyan sa Davao City?
Lahat po pwedeng mangyari kung susuportahan ng mga kongresista nila si Mr. Espeker. Pero sa tingin ko, meron na ring lamat, no, dun sa hawak ni Mr. Espeker sa Kongreso dahil alam na nila na hindi, kumbaga, monolithic ang hawak ni Mr. Espeker sa kamangyarihan at meron na ring lamat sa samahan ng Duterte at ng Marcos. Siguro ang mensahe nitong pagtitipon sa Davao, huwag ninyong baliwalain pa rin ang papel ni dating Presidente Duterte sa lipunan. Dahil marami nagsasabi, laos na yan, wala na yan. In the first place, yung sarili niyang anak ay vice-presidente pa rin. Meron pa rin siyang anak na kongresista at meron pa rin siyang anak na namumuno doon sa kanilang syudad dyan sa Davao. No? Na tingin ko ay patunay na namumuno pa rin siya dyan sa Mindanao at sa mga Visayan-speaking area ng Pilipinas na kasama na nga ang Visayas. No? So, yan ay pahiwatig na huwag ituloy ang mga balak pagdating sa charter change at kung hindi nila pakikinggan ito, talaga namang pwedeng magkaroon ng frontal confrontation sa panig ng mga taga-Visayas at Mindanao at sa panig ng mga Ilocano. No? Pero hindi nga tayo sigurado kung nagkakaisa ang mga Ilocano dahil si Super Ate to the President naman, naroon din kagabi. So, hindi talaga natin alam kung ano ang tinuturing na power base ngayon ni Mr. Espeker at mga aliado. Well, pinagtagni-tagni ko lang, no, ang mga salita nila. At ang tingin ko, yung panawagan para mag-resign ay dahil nga, kumbaga, dahil paniwala na drug addict ang presidente, ay hindi siya fit na mamuno sa bansa. No? Bagamat ang binigkas ni Mayor Baste ay yung tamad siya, no? Tingin ko ang pinatutunguan niya ay yung suspecha at hinala ng pamilyang Duterte na drug addict ang ating presidente. No? Ay alam mo, masakit naman sa akin na bigkasin itong mga ganitong mga salita, pero ito naman po talaga yung konteksto ng mga pangyayari kahapon. No? Kaya nga, tama rin naman po yung mungkahin ng iba na ang tanging pamamaraan para mapasinungalingan ito ay sa pamamagitan ng drug test na buhok ang ginagamit. Kasi alam mo yung drug test na ordinaryo, ang cocaine daw ay nawawalan na ng trace sa katawan matapos ang 4 na araw. Samantalang ang sa buhok ay matagal-tagal po bago mawala yung ganyang trace. No? So, nasa ano na yan, no? Nasa Presidente PBBM na yan, how he will proceed henceforth. No? Pwede naman niyang baliwalain yan, pero naroyan na po yan. Hindi naman buburo yung mga sinabi. No? At sa tingin ko, yung mabilisang denial ng PIDEA ay kabahagi na rin ng kasagutan ng ating presidente. Pero siyempre, ang hirap naman kasi paniwalaan ng PIDEA ngayon na siya na ang presidente ay magsasabi ng totoo kung ano o hindi ano talagang impormasyon ang binigay nila nung alkalde pa si Presidente Duterte dito sa siyudad ng Davao. Possible pa ba, attorney, na ma-recover yung mismong PIDEA drug list, yung watch list na yan, kung saan nandoon itong pangalan na PBBM na batay na rin sa sinabi ni dating Pangulong Duterte? Well, unang-una, no, lilinawin ko sa PIDEA, hindi naman watch list yung sinabi ni Presidente. Ewan ko kung sinabi niya talagang watch list. No? Ang sabi lang niya, may impormasyon na nanggaling sa PIDEA, pero hindi tingin ko nabanggit na watch list. Tatapating kita, Jade, no? May nakita akong papel na galing sa PIDEA na pinangalanan nga si Presidente at isang artista na hindi na naman sikat ngayon, no? As, yun na nga, no? Mga gumagamit ng droga. Pero binaliwala ko lang yun kasi kung di ako nagkakamali, 2012 pa yung petsa. At sabi ko, kung totoo naman yan, siguro sa dating buhay ng presidente, no? Lahat naman tayo pa pwedeng magbago. No? So, ako, dahil ayaw kong isipin talaga na drug addict ang presidente, dahil kapag drug addict na ang presidente, ibig sabihin, hindi talaga siya nagkokontrol ng bansa. Na parang nagtutugma sa mga pangyayari ngayon, no? Pero nagdarasal pa rin ako na hindi po yan totoo dahil hindi po yan makakabuti sa ating bayan. Paano yan, attorney? May mga legal ba na pananagutan ang mga nagsasabi nito? At tulad na lamang ni PRRD dito laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Well, base naman po yan sa opisyal na dokumento. No?
So, sisihin nila yung dokumento na nakita ng presidente na kung hindi ako nagkakamali, yung nakita ko, baka yun din yung nakita ni presidente. No? So, ang importante kasi dyan, para magkaroon ng pananagutan sa libel ay yung merong malis. No? Ang malis ay defined as utter disregard for the truth or falsity of the statement. Pero kung ang basehan naman niya ay impormasyon na binigay ng isang ahensya ng gobyerno, wala pong mali siya dyan dahil yan po ay covered ng discharge of official functions ng PIDEA. Ang nakapagtataka lang yung mabilisang denial ng PIDEA dahil hindi ko alam kung binalikan nila yung mga records na mga impormasyon na binigay nila kay dating alkalde Rodrigo Roa Duterte dito sa Davao. Ang nabanggit verbally ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, attorney, basahin ko lang. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Doon sa listahan, nandun yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin, kasi magkaibigan tayo. Kung hindi man magkaibigan, magkakilala. Una, sinabi niya may ebidensya and doon sa listahan. So kaya siguro na nabuo yung kasama sa watch list or drug list ng PIDEA. Pero batay nga dito sa pahayag, nag-overtime siguro ang PIDEA at ngayong umaga ay nakapaglabas sila ng pahayag at mismo ang gusto kasi nating makapanayam ang taga PIDEA at nakausap natin itong si Director Derek Carion, ang tagapagsalita ng PIDEA. Ang nabanggit nga niya na please refer to our statement, sir, factual and self-explanatory. Basahin ko lang yung laman nitong pahayag ng PIDEA, attorney. The Philippine Drug Enforcement Agency or PIDEA categorically states that the President Marcos Jr. is not in its watch list. Contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PIDEA that in the list, the name of the president was there. Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998, 2001 to 2010, then 2013 to 2016. PIDEA, on the other hand, was activated on July 30, 2002. When PIDEA was activated, it established its National Drug Information System or NDIS, which is still in existence today. The NDIS is the intelligence database of all drug personalities, gathering inputs from counterparts in both law enforcement and intelligence agencies. Pursuant to its mandate under Republic Act No. 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, PIDEA regularly conducts intelligence workshops in collaboration with other law enforcement agencies to update the NDIS. From its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our NDIS. It is worthwhile to note that when the former president took over on 2016, his administration came out with a list which was then initially called the Narco List, sometimes referred to as the Duterte List. And upon continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Information Database or IDID. The name of President Marcos is also not in the said list. Based on all foregoing facts, the PIDEA asserts that the President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. Ito po ay binigay sa atin ni Director Derek Carion ng PIDEA, attorney. Well, tama naman si Carion. Kasi hindi naman talaga sinabi ni Presidente na nasa PIDEA drug list ang Presidente natin ngayon. Ang sinabi lang nila, meron siyang informasyon na binigay sa kanya ng PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating dating Presidente. Ang ating Presidente ngayon. Naguguluhan na ako sa dating Presidente at Presidente ngayon. Oo nga. Pero attorney, dapat kasi seryosong sinabi yung mga alegasyon baga sa Pangulong Bongbong Marcos. Paano kaya yan na mas mapatunayan at mas klaro sa mga kababayan natin? Dahil siyempre, alam mo naman sinasabi ngayon, itinatanggi. Pero ano yung patunay? Anong ebidensya mo, dating Pangulong Duterte? Yan ang madalas na sinasabi. Hindi ko lang alam kung yung nakita kong dokumento ay kaparehong dokumento na sinasabi ni Presidente.
Pero kung yun nga yun, di papakita lang niya yung dokumentong yun. No? Pero ang sabi nga niya, hindi na niya isiniwalat sa publiko yan dahil kakilala naman niya itong si Presidente ngayon mula pa noong mga panahon na yun. At kung ako hindi nagkakamali at kung kaparehong dokumento yan, na wala naman akong kopya, no, pinakita lang sa akin yan, ay 2012, Vice Mayor noon si dating Presidente Duterte. No? So, yun lang po. Hindi ko lang alam kung yun yung sinasabi niyang dokumento rin. Pero hindi po yun watch list. Yan po ay isang liham lamang ng PIDEA sa dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Balikan ko lang itong kay Congressman Pulong. Kasi alam mo, after nung kanyang pahayag attorney na nagkaroon nga ng signature buying dyan sa kanyang distrito, unang distrito ng Davao City, binalikan siya. Kumbaga, at ginawan nga ng issue itong patungkol sa 51 billion pesos. At hindi siya nagsalita, no? In depensa doon. Nagsalita lang siya kahapon. At doon nga, galit na galit ang congressman at sinabing kahit magkaroon pa raw ng hearing. At nabanggit din niya na parang pakana ito dahil may gustong mag-alkalde na babae mula sa party list ang gumagawa ng issue laban sa kanya at siguro sa mga Duterte. Yun ang naging plano at hamon pa nga niya kahit na mag-imbestiga tayo, no? Yung 51 billion pesos na sinasabi, nabanggit din niya na yung unang nagpaputok din nun, may kinakaharap din palang kaso. Ayaw lang daw niyong banggitin yung pangalan dahil baka sisikat pa. Well, kung totoo na nakakaalap ng 51 billion pesos para sa distrito niya sa Davao, di mabuti kasi lahat naman ng kongresista, yan ang trabaho nila. Lobbyist sila para magkaroon ng pondo sa kanilang mga distrito. So, kung totoo yun, lalo mapapamahal sa mga Davaoenyo ang kanilang kongresista. No? Pero sa tingin ko, medyo malabo naman yun. No? Dahil unang-una, napakaliitong distrito to accommodate 51 billion worth of projects. At yan naman po ay hindi pera na ibinibigay sa kongresista, kundi ang patakaran dyan sa Kongreso ay proyekto na nakasaad sa ating pangtaunang batas ukol sa budget. No? So, ang best evidence dyan ay yung budget mismo sa mga taon na tinutukoy nila kung saan nakakuha siya ng 51 billion. At syempre, pwede naman natin i-compare yan kung magkanong budget din ang nakuha ng presidential son na si Sandro Marcos mula nung siya ay nanungkulan din bilang kongresista. Harapin na natin ang katotohanan na kapag ikaw ay presidential son, swerte talaga ang distrito mo, no? Na pinanggalingan din ng presidente dahil hindi ka gutom sa pondo para sa mga proyekto na pakikinabangan naman ng ilang mga constituents. Okay? Wala ka ng dugtong na tanong dyan? Speaker tuloy si Attorney. Attorney, dahil nga may pagmapapatunayan, kasi maraming mga nagsasabi, sila mismo, nakaranas dito nga sa bayad kapalit ng perma, balik tayo dito sa People's Initiative. May maglalakas loob kaya na magsasalita laban na magiging witness laban dito sa speaker na umano'y nasa likod nitong sinusulong nga na People's Initiative naman? Well, napakarami ko na rin natatanggap ng mga reports. No? Kaya nga ang sinasabi ko dito sa SMNI, tayo po ay media, katungkulan din natin na isulong ang katotohanan. Kung meron po kayong ganyang mga karanasan, ipagbigay alam nyo lang po dito sa SMNI, tatratuhin muna naming anonymous yan, covered by yung privileged communication ng mga mamamahayag sa kanilang mga sources, pero ipararating po natin yan sa mga kinakakulan ng COMELEC. Dahil talaga pag napatunayan na ang mga pirma ay nakuha dahil sa pirma at hindi binigyan ng sapat na kaalaman kung anong importansya ng pirmang yan, isa po yung dahilan para ibasura ng COMELEC yung petisyon para sa paggaganap ng plebisito, no? Kung papayag ba ang taong bayan doon sa amendment na pinopropose nitong di umano bribery initiative na ito. Kasi nga this week ay magkakaroon ng investigasyon ng Senado kaugnay po din sa People's Initiative na yan. At ang narinig ko kay Senator Amy sa kanyang mga panayam din sa ibang mga stasyon bago siya dumalo dyan sa rally dyan sa Davao City,
abay, isa sa malaking hamon nila ngayon, yung mga witnesses. Marami siyang natatanggap na mga text. Maraming nagbibigay sa kanya ng impormasyon hinggil nga dito na nasa likod si Speaker Romualdez sa People's Initiative. Pero takot magsalita. Well, ayon po sa ating batas, meron tayong Witness Protection Program at pwede pong mabigyan ng proteksyon ng mga testigo na lalantad dyan sa investigasyon ng Senado. So magtiwala na po kayo na meron tayong sapat na pamamaraan para mapangalagaan ang inyong mga buhay. Bagamat di ko kayo sinisisi, nakakatakot po talagang lumantad labang kay Mr. Speaker at ang kanyang buong Kamara de Representante. Lalong-lalo nakita nila kung anong ginawa sa atin dito sa SMNI, no? Na nagtatanong lamang, napasara na tayong tuluyan. Pero salamat na lang sa teknolohiya, hindi nila tayo patuloy na masusupil at naniniwala ako habang nandyan ang internet, patuloy pa rin ang suporta ng ating mga nanonood at nakikinig sa atin dahil alam naman nila na tanging katotohanan lang ang sinusulong natin dito sa SMNI. At ulitin ko po, ang SMNI, handa po kaming tumulong sa inyo. Kami na po ang kukuha ng inyong mga statements at pangangalagaan namin ang inyong pangalan dahil meron din po tayong privilege communication. Hindi po pwedeng mapilit ang mga mamamahayag na sabihin kung sino kanilang informante. No? So, magtiwala po kayo na pangangalagaan natin ng katotohanan at ang mga batas naman natin ay ipinasa para protektahan ang mga nagsasabi ng katotohanan. Attorney, bago lang sa isang balita kaugnay kay Congressman Pulong Duterte, kaugnay doon sa tanong kanina, mismong si Senador Chis Escudero ang nagbigay din ng pahayag, no, sa pamamagitan ng isang post sa social media, particular sa Facebook. Dahil alam natin na tinatanggi nga na ang Kamara nagmumula itong People's Initiative led by Speaker Romualdez. Pero sabi niya dito, and I quote, no, sa Facebook post niya, meron din siyang inilagay dito na video clip, no, kung saan mismong sinabi ito ng House Speaker. How can Speaker Romualdez deny he is behind this Peking initiative when he bragged about it last December 2023 and took credit for it? History has taught us that nothing good comes out from anything that begins with a lie. This is clearly a politicos, not a people's initiative. At kasabay nito, yung video clip na binanggit nga dito, ito yung Philippine Economic Briefing sa Iloilo. Dito yata ikaw nabanggit ni Congressman or ni Speaker Romualdez, no, nung matanong. At patungkol nga dito, nabanggit niya dito yung sabi niya, we will highly recommend that we embark on people's initiative to cure this impasse. On how we vote, yun nga. Parang nabanggit niya doon na nahuli sa sariling bibig, kumbaga, attorney. Yan nga po nakapagtataka, bakit nila pinagsisinungalingan yung katotohanan na alam na naman nating lahat. Bali wala nang denial nila kasi lahat tayo nakikita natin ang galaw ng mga kongresista. No? At ito na nga, no, ang ebidensya ni Senator Escudero. Pero sa akin, no, lahat po ng kaguluhan ngayon sa ating lipunan pumutok dahil dito sa Peking Initiative. Hindi ko po talaga maintindihan kung anong pumasok sa isipan ni Speaker at isinusulong niya ito. Bagamat naguhugas kamay si PBBM at nakita naman natin, narinig natin kung anong sinabi niya sa mga senador noong unang pagpupulong nila na nagharapan ang mga kongresista at senador na ititigil na yung pirma at mangunguna na ang Senado sa pagpupropose ng amendments sa economic provisions sa ating saligang batas. Malinaw na hindi rin totoo na namamagitan lamang ang presidente. Ayon sa sarili niyang kapatid, alam niya yan at sinusugan niya yan. So ang tanong, bakit ba nila gustong dumating sa punto ngayon na nagkakagulo ang politika sa ating bayan? Samantalang napakatahimik naman natin bago nagkaroon ng ganitong Peking Initiative. Siyempre, dahil nga nagsisinungaling sila kung sinong nasa likod nito, hindi na rin kapanipaniwala ang mga sinasabi nilang dahilan kung bakit nila isinusulong itong charter change nito. Nandiyan na po ang pagdududa, hindi lang ng ordinaryong mamamayan, kung hindi ang buong Senado. Unanimous purong resolution ng Senado 24. So kung dati po ang tinuturing na katunggali lang ni Speaker at ni
PBBM ay si BP Sara. Ngayon, kasama na ni BP Sara ang 24 mga senador. At sa tingin ko po, oras na lang ang binibilang at lalantad na rin yung mga tunay na nagmamahal sa bayan ng mga kongresista at magpapahiwatig na tutol din sila dito sa Peking Initiative neto. Kung attorney, yung mga saksi o witnesses pag hindi dumating o dumalo doon sa mga hearing, pwede silang dumiretso kagad no, sa korte para doon magreklamo doon sa sinasabing 100 pesos kapalit ng perma. Dalawa po pwede nilang pagpuntahan. No? Yung COMELEC, para nga po mapigilan itong pagkakaroon ng plebisito, at pwede rin po sila magpunta sa piskalya no, para maghain ng kasong kriminal dahil sa paglabag po sa Omnibus Election Code dahil pinagbabawal po yung pagbili ng pirma para sa Peking Initiative. Sa Pangulong Bongbong Marcos. Well, kinakailangan gumawa ng hakbang ang presidente na patunayan na hindi talaga siya drug addict. Kasi sa tingin ko, sa akin, talagang kinakailangan pasinungalingan ni Presidente ang paratang na yan. Dahil kung totoo yan, ibig sabihin, yung mga pangyayari na hindi tayo sigurado kung sino talagang may kontrol ng gobyerno, baka meron ng katotohanan. At yan talaga ay invitasyon para sa military na silang mag-take over because no one is in charge. Dahil bangag nga ang Presidente kung totoo yung paratang na yan. Pero naniniwala po ako na mamamagitan naman po ang Panginoon at hindi tayo papayagan na tayo talaga ay magkagulo na. Naniniwala po kung mayroong katotohanan yan at si PBBM lang naman ang tanging nakakaalam kung may katotohanan yan, ay gagawin niya kung ano ang pinakamabuti sa ating bayan. Kung nung minsan, mahinahon sila na sumakay ng eroplano na naniniwala sila na dadalhin sila sa Ilocos pero nadala sila sa Hawaii, kung totoo naman yung paratang na yan, useless na magdenaya, no? At tingin ko, gagawin ni Presidente ang gagawin ng kahit sino nagmamahal sa inang bayan at hahayaan na ang gobyerno kung totoo nga yung paratang na yan. Samantala, pero nagdadagdag ako na walang, sana mapasinungaling niya yan sa pamamagitan po ng isang credible na drug test. Ayan, at siyempre, dito naman tayo sa naging, di ko lang alam kung na-monitor mo rin yung bagong Pilipinas rally, attorney, ano naman ang masasabi mo rito? Dinagsa din ng ating mga kababayan, pero yun nga, ang komento ng ating mga kababayan, mantakin mo, hindi, magtataka kung hindi dadagsain dahil namigay na sila ng iba't ibang mga serbisyo, tinaon nila sa serbisyo fair din, kaya yung ating mga kababayan, nilubos-lubos na yung pagkakataon, attorney. Well, sa akin, tama naman na dalhin sa taong bayan ng benepisyo. At pati naman si VP Sara ay nakaisa doon sa bagong Pilipino kick-off. At kung ako siguro ay may pagkakataon, kaya lang ako ay naimbitahang mag-lecture sa panahon na nagaganap yung bagong Pilipinas kick-off, sinamahan ko rin si VP Sara sana. No? Kaya nga lang po, hanggang ako ay magle-lecture mula ng 1 o'clock hanggang 2:30 ng hapon ng araw na yon. No? Pero sa akin, walang ibig sabihin yun kasi yan naman talagang trabaho ng gobyerno at inaasahan natin. At ito, tatapatin ko kayo, parang nauna naman itong schedule, itong rally dito sa Davao dahil sa aking Viber group, rin-review ko na matagal na. Nung 1 buwan pa talaga naka-schedule ito. No? Dahil nung lumabas nga yung baho nitong bribery initiative, nagplano na ng ganitong prayer vigil kasi yan talagang kasagutan sa kasamaan ay ang pagdarasal. Ang ating Panginoon na ang inaasahan natin na makialam sa bagay nito, no? Dahil talagang napakalaki ng banta ng bribery initiative sa ating lahat. At nabanggit nga niya dito, i-quote ko lang siya, Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a set of ideals that all us Filipinos, regardless of political creed or religion or wealth, can coalesce around. Bagong Pilipinas transcends the administration to those overheated imagination has been poisoned by toxic politics. Bagong Pilipinas is no Trojan horse. It conceals no agenda.